you. Welcome to the program. Kumusta kayo? Thank you. Salamat, boy. It's always a pleasure to be here. It is my happiness to have you on the show. Pero parang may pakiramdam ako, Jada, na pag nakakaharap ko ang buong pamilya niyo, parang ang yaman-yaman niyo. Ay, wow. Oh, bakit Wow, naman? totoo yun, ha? Di ba you get that vibe? Agree naman shy. ako. No. No, it was so much fun. When I read about that surprise thing that happened, I mean, tell me the story. Nag-viral kasi yun eh. Nakita ko, sabi ko, what happened? Hindi nga namin akalain na magpa-viral Oh, pala yun. hindi ko in-expect yun. That Oo, was a pero bonus. ano yun, 25th anniversary, wedding anniversary, and then parang isang taon yung plenano ni Jada. Anong kwento? I actually thought about this long before pa. I was telling myself that sana umabot kami ni Jessa ng 25 years. And if that happens, I wanna renew my vows. I wanna marry her again. I remember talking to Jada about it. But I put it together, I put it in motion about a year ago. Yung last year. Nasabi ko, kailangan siyempre planuhin namin to. We had to have attention to detail because si Jessa mahirap sorpresahin. Kasi sa kanya, alam niya lahat ng schedule namin eh. May pagka FBI ako dito. So, lahat talaga yan. So Lahat paano alam nangyari? niya. Paano nangyari? You and Dad Yes. spoke to each other and then Yeah, I paano told- yung planning? I told Jada, it's time. Sabi ko, I plan to I want to marry your mom again. It's our 25th year, and I want to surprise her. And I need your help because alam mo naman ang mami mo, detective yan. Mabubuking Correct. So, kailangan ko ng buffer and we have to do this, dadaan ko sa kanya. So that's how it started because Jada had to reach out to, I needed a event planner and a coordinator. So siya ang nag-set nun na hindi ko nga pwedeng gawin. Yun. Because she checks his phone sometimes. She would, I'm sorry? Tinitingnan niya po yung telepono number. So, binabasa niya yung email. Hindi ako kasi messages. minsan ako nagpo-post ng ano niya. Utusan niya ako, magpo-post ako Okay. sa social media niya. Opo. So, So, hindi ko naman binabasa lahat. Talaga. Tayo lang. Hindi lahat. pero ano po. Asus! So, ayun nga po. So, we really had to keep it under wraps nung una pa lang. So, ako po yung nag-contact po sa Nice Friend, si Tita Charisse, yung Now I get it. Using your phone. Using my phone, of Yeah, course, yes. right. Tapos I That's said, okay. so parang we basically, it really just started na we staged a father-daughter day together. Sabi namin sa kanya, lalabas lang kami, magmamall lang Mall, kami. Pero actually, no, nag-set po talaga Yun yung kami ng unang meeting meeting namin. with the event planner to really Okay. start talking about this surprise. Miss FBI, NBI, wala ka talagang kamuang-muang. Wala kang suspetsa. Wala, Tito Boy, kasi medyo na-throw off din talaga ako kasi nung March 18, yung booking agent namin sa Cornerstone, sa manager namin, binigyan kami ng trabaho. So, ang pinalabas nila, may inquiry sa amin ni Ding Dong na magpa-perform kami para sa isang jewelry launch. Okay. Kunwaring trabaho lang. Kunwari lang na trabaho yun. So talagang dumaan siya sa proseso. As in, nag-usap kami ng booking agent sa presyo, ilang kanta, ano yung mga gagawin, yung tipong gano'n. At importante yon. Kasi anniversary, kung hindi rin lang kataasan ang presyo, PF. Mismo. alam natin lahat yun. That's di ba? exactly what I told them. And when I was planning this out, sabi ko, it'll take something special para mapapayag niyo si Jessa. Let alone magbihis. Because Jessa doesn't like yung mga celebrations na lumalabas na, yung malalaking celebrations, ayaw niya yun. That's why I wanted to surprise her. Kasi if she had her way, kasabihin lang niya, simple lang, kumain lang tayo sa labas, mga ganon. But I wanted her, I wanted her to be at her best, looking her best. So it had to be a show. Oo. So ganun, kaya ako ginawa yun. Ako, I get the sense. Kasi parang kung anibersaryo, parang ano yan eh, New Year's Eve dati. Alam mo, Tito Boy, nakakatawa. Nung natanggap ko yung inquiry na yun, nag-settle na kami sa presyo, pumayag na daw yung client. Sinabihan ko pa si Ding Dong, Han, hulog ng langit. Hulog ng langit, may trabaho tayo. Kaya lang March 18 sa anniversary natin. Pero ang ganda ng talent fee, tapos tayong dalawa pa yung kinuha. Nandun ako noon nung Nung sinabi so ko. that was part of the discussions po, Tito Boy, na
we had to stage that fake inquiry. So, kakontsaba po namin yung Cornerstone. And I remember I was there at that exact moment when she had the phone call with their booking manager, with their booking agent. And then, ang nasa isip ko pa nun, the plan has been set in motion. Yeah, Kaya parang exactly. ganun. Tapos, syempre, todo acting skills talaga pinagdaan ko nun. Okay, so Jessa, take me to that moment nung na-realize mo na hindi pala siya gig, hindi pala siyang booking, pero ay celebration pala ng iyong kasal. Inintroduce pa ako eh. Oo. Hindi nga, Tito Boy, alam mo ba, bago papunta sa venue, nag-vocalize pa ako. Kasi alam ko talaga kakanta ako eh. So pagdating dun sa likod, inintroduce talaga ako. So the usual. Tapos tinatanong ko yung handler ko, ano nga ulit yung lineup? Ano yung una kong kanta? Sabi, Di Ba't Ikaw? Pero sabi ko, bakit parang iba yung music na tumutugtog? Pero ano ko siya na sa aking puso, duet namin ni Dingdong. Pero hindi ko na kinwestiyon yun kasi si Dingdong talaga minsan nagbabago ng lineup. So sabi ko, okay, sa aking puso pala yung kakantahin namin. Pero nagtaka din ako, bakit dapat first verse siya yung papasok dun sa kanta. So kaya pagpasok ko, show mode talaga ako, tumingin muna ako sa kaliwa. Pagtingin ko sa kaliwa, biglang nakita ko yung anak ko. Nandun si Jada, laki ng mata nandun. Okay. Hindi ko pa agad Hindi na-realize nag-sink in. yun. Oo. Oo. So pagtingin ko naman sa kanan, nakita ko yung friends namin. Tapos yung mga tao, lahat na na yung phone nila, yung camera nila. Tapos tumingin ulit ako sa kaliwa, nakita ko na yung musical director namin, si Elmer Blancaflor, nakaupo siya sa piano. Doon ko na naisip na, oh my, merong surprise. Okay. So, na talaga ako, nagpanic na talaga ako, parang, sabi ko, ano to? Tapos, isa-isa ko nang na-realize yung mga tao nandun, mga friends namin. Tsaka boy, for me, no amount of preparation, in my mind, it was very important that our attention to detail was very high. Kasi kahit anong gawin namin, bago siya pumasok doon sa pinto na yun at nakatunog siya, sira lahat yun. So I was really hoping na talagang wala talagang hindi mabubuking, walang madudulas. And true enough, hanggang yung pagpasok niya. In fact, kanina, before going, this morning when I woke up, I watch it kasi I still see the face, her Yung face. pag-change Yung ng pagmukha niya. That to me was priceless. Kasi yun talaga yung, alam ko talagang sobrang wala talaga siyang clue whatsoever. Ganda naman, no? Ganda. That's how you build memories. Yeah. But if you were to sing, di ba, yung inyong vows, what song would you do as a duet? Ang dami namin as a duet, sa aking puso. Ayan, Oo. sa aking puso. Of course. Oo. Yeah.